Lusot na sa Kamara ang Absolute Divorce Bill. Pasado rin kaya yan sa ating mga kababayan? Alamin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Susan, aprobado na nga sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 9349 o Absolute Divorce Act. At alamin natin kung ano ang say ng mga Pinoy sa panukala. Pabor ang karamihan sa aming tinanong tungkol sa panukalang magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Pagkakataon daw kasi ito para sa mga mag-asawang hindi na magkasundo at sa mga dumaranas ng pang-aabuso na makalaya sa relasyon. It depends naman po kasi sa situation ng mag-partner. Katulad ng personal experience ko, na sa mom ko na-abuse siya pero wala siyang magawa kasi sobrang expensive ng divorce. Mas marami po yung magiging benefit niya sa mga Filipino people. Magkakaroon pa ng maraming chance for freedom. Sa ngayon, legal separation at annulment lang ang pwedeng i-file sa bansa ng sino mang nais makalaya sa abusive relationship. Pabor po ako na ma-approve po yung divorce bill since may mga kailangan din po ako na nag-undergo sa annulment po. Naubos na po yung funds nila, parang ganun po. Hindi pa rin po natatapos yung pag-file ang case sa annulment po. Sa botohan sa Kamara, 126 na mambabatas ang pabor sa panukala, habang 109 ang tumutol, 20 naman ang nag-abstain. Ayon kay Albay 1st District Representative Edsel Lagman na pangunahing may akda at sponsor ng House Bill 9349, urgently necessary ang panukala para sa mga mag-asawa na hindi na maisaayos ang relasyon. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga maaaring maging batayan sa paghahain ng diborsyo ay pananakit, pang-aabuso o anumang pagtatangka sa buhay ng petitioner o kanyang anak, pamimilit sa petitioner na magpalit ng relihiyon o politikal na grupo, pagtatangkang isangkot sa prostitusyon ng petitioner o kanyang anak, pagkalulong sa droga, alak at sugal, at pagtataksil o pagkakaroon ng anak sa ibang tao bukod sa asawa sa panahon ng kasal. I believe na divorce should be legalized kahit na Catholic country tayo. Kasi I think yung dahilan naman kung bakit nag-divorce ay dahil nga sa existing na abuse na meron sa kanilang relationship. Sabi ng karamihan, kung wala namang naidudulot na maganda ang relasyon, mas mabuti pa raw na maghiwalay na lang. Susan, kapansin-pansin din ang pagsasaalang-alang ng mga nakausap natin kanina ng kapakanan ng mga anak ng mga mag-asawa. Bagay daw na dapat muna talagang isipin bago piliin ang diborsyo. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.